Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang babasahing mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatan kong si Jesus ang siyang umaakay sa atin tungo sa kaligtasan. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon sa liham sa mga taga-Hebreo, mula una hanggang 3 kabanata. Ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. Noong unang panahon, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno ng maraming beses at sa maraming paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit sa mga huling araw na ito, siya ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Siya ang isa kung saan nilikha ng Diyos ang sansinukob, ang isa na pinili ng Diyos upang angkinin ang lahat ng bagay sa wakas. Siya ay sumasalamin sa ningning ng kaluwalhatian ng Diyos at ang eksaktong pagkakahawig ng sariling pagkatao ng Diyos na nagpapanatili sa sansinukob gamit ang kanyang makapangyarihang salita. Matapos makamit ang kapatawaran para sa mga kasalanan ng sangkatauhan, naupo siya sa langit sa kanang bahagi ng Diyos, ang kataas-taasang kapangyarihan. Ang kadakilaan ng anak ng Diyos. Ang anak ay ginawang mas dakila kaysa sa mga anghel, kung paanong ang pangalan na ibinigay sa kanya ng Diyos ay mas dakila kaysa sa kanila. Sapagkat hindi kailanman sinabi ng Diyos sa sino man sa kanyang mga anghel, "Ikaw ay aking anak, ngayon ako ay naging ama mo." Hindi rin sinabi ng Diyos tungkol sa anumang galit, "Ako ay magiging ama niya at siya ay magiging aking anak." Ngunit nang ipapadala na ng Diyos ang kanyang panganay na anak sa mundo, sinabi niya, "Lahat ng mga anghel ng Diyos ay dapat sambahin siya." Ngunit tungkol sa mga anghel, sinabi ng Diyos, "Ginawa ng Diyos na hangin ang kanyang mga anghel, at ang mga lingkod niya ay lagablab ng apoy." Tungkol sa anak gayon paman, sinabi ng Diyos, "Ang Diyos ang iyong kaharian magpakailanman. Ikaw ang mamamahala sa iyong bayan ng may katarungan. Mahal mo ang tama at kinasusuklaman mo ang mali. Kaya nga pinili ka ng Diyos na iyong Diyos at binigyan ka ng kagalakan ng isang karangalan na higit na dakila kaysa ibinigay niya sa iyong mga kasama." Sinabi rin niya, "Ikaw, Panginoon, noong pasimula ay nilalang mo ang lupa, at sa pamamagitan ng iyong sariling mga kamay ginawa mo ang langit. Sila ay mawawala, ngunit ikaw ay mananatili. Sila ay mapupudpod na parang damit. Ititiktok mo sila tulad ng isang balabal, at sila ay papalitan na parang damit. Ngunit ikaw ay palaging pareho, at ang iyong buhay ay hindi magtatapos." Hindi kailanman sinabi ng Diyos sa sino man sa kanyang mga anghel, "Maupo ka rito sa aking kanang bahagi hanggang sa ilagay ko ang iyong mga kaaway bilang tuntungan sa ilalim ng iyong mga paa." Ano ang mga anghel kung gayon? Sila ay mga espiritu na naglilingkod sa Diyos at isinugo niya upang tulungan ang mga tatanggap ng kaligtasan.
ang dakilang kaligtasan. Kaya nga, kailangan nating panghawakan ng mas mahigpit ang lahat sa mga katotohanang narinig natin upang hindi tayo madala. Ang mensaheng ibinigay ng mga anghel sa ating mga ninuno ay naipakitang totoo. At sino mang hindi sundin ito o tumalima dito ay tumanggap ng parusang nararapat sa kanya. Kung gayon, paano tayo makakatakas kung hindi natin pinapansin ang gayong dakilang kaligtasan? Ang Panginoon mismo ang unang nagpahayag ng kaligtasang ito, at ang mga nakarinig sa Kanya ay nagpatunay sa atin na ito ay totoo. Kasabay nito ay idinagdag ng Diyos ang Kanyang saksi sa kanila sa pamamagitan ng pagsasagawa ng lahat ng uri ng mga himala at kababalaghan, at sa pamamagitan ng pamamahagi ng mga kaloob ng banal na Espiritu ayon sa Kanyang kalooban. Ang isa na umaakay sa atin tungo sa kaligtasan. Hindi inilagay ng Diyos ang mga anghel bilang mga tagapamahala sa darating na bagong sanlibutan, ang mundong pinag-uusapan natin. Sa halip, gaya ng sinasabi sa isang lugar sa kasulatan, ano ang tao o Diyos na dapat mong isipin siya? Tao lamang na dapat mong alagaan siya. Sa kaunting panahon, ginawa mo siyang mas mababa kaysa sa mga anghel. Pinutungan mo siya ng kaluwalhatian at karangalan, at ginawa siyang pinuno sa lahat ng bagay. Sinasabi nito na ginawa ng Diyos ang tao na tagapamahala sa lahat ng bagay. Malinaw na kasama dito ang lahat. Gayunpaman, hindi natin nakikita ang tao na namamahala sa lahat ng bagay ngayon. Ngunit nakikita natin si Jesus na sa kaunting panahon ay ginawang mas mababa kaysa sa mga anghel, upang sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, siya ay mamatay para sa lahat. Nakikita natin siya ngayon na pinutungan ng kaluwalhatian at karangalan dahil sa kamatayang dinanas niya. Nararapat lamang na gawin ng Diyos na lumikha at nag-iingat ng lahat ng bagay, na gawing perpekto si Jesus sa pamamagitan ng pagdurusa para magdala ng maraming anak upang makibahagi sa kanyang kaluwalhatian. Sapagkat si Jesus ang siyang umaakay sa kanila tungo sa kaligtasan. Nililinis niya ang mga tao mula sa kanilang mga kasalanan, at parehong siya at ang mga ginawang dalisay, lahat ay may iisang Ama. Kaya naman hindi nahihiya si Jesus na tawagin silang kapatid niya. Sinabi niya sa Diyos, "Sasabihin ko sa aking mga kapatid ang ginawa mo. Pupurihin kita sa kanilang pagpupulong." Sabi din niya, "Ilalagay ko ang aking tiwala sa Diyos." At sinabi din niya, "Narito ako sa mga anak na ibinigay sa akin ng Diyos." Dahil ang mga bata ayon sa tawag niya sa kanila ay mga taong may laman at dugo, si Jesus mismo ay naging katulad nila at nakibahagi sa kanilang pagkatao. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mapuksa niya ang dyablo na may kapangyarihan sa kamatayan. At sa ganitong paraan ay mapalaya sila na mga alipin sa buong buhay nila dahil sa kanilang takot sa kamatayan. Sapagkat malinaw na hindi ang mga anghel ang tinutulungan niya. Sa halip,
Gaya ng sinasabi ng mga banal na kasulatan, tinutulungan niya ang mga inapo ni Abraham. Nangangahulugan ito na kailangan niya na maging katulad ng kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan upang maging kanilang tapat at maawaing punong pari sa kanyang paglilingkod sa Diyos, upang ang mga kasalanan ng mga tao ay mapatawad. At ngayon ay matutulungan niya ang mga tinutokso dahil siya mismo ay tinukso at nagdusa. Si Jesus ay dakila kaysa kay Moises. Mga kapatid kong Kristiyano na tinawag din ng Diyos, isipin si Jesus na ipinadala ng Diyos upang maging punong pari ng pananampalatayang ating ipinahahayag. Siya ay tapat sa Diyos na pinili siya upang gawin ang gawaing ito, kung paanong si Moises ay tapat sa kanyang gawain sa bahay ng Diyos. Ang taong nagtatayo ng bahay ay tumatanggap ng higit na karangalan kaysa sa bahay mismo. Sa parehong paraan, si Jesus ay karapat-dapat sa higit na dakilang karangalan kaysa kay Moises. Ang bawat bahay, siyempre, ay itinayo ng isang tao, at ang Diyos ang siyang nagtayo ng lahat ng bagay. Si Moises ay tapat sa bahay ng Diyos bilang isang lingkod, at sinasabi niya ang mga bagay na sasabihin ng Diyos sa hinaharap. Ngunit si Kristo ay tapat bilang anak na namamahala sa bahay ng Diyos. Tayo ay tahanan niya kung patuloy tayong magtatagumpay at magtitiwala sa ating inaasahan. Babala laban sa kawalang paniniwala. Kaya nga, gaya ng sinasabi ng Espiritu Santo, kung naririnig ninyo ang tinig ng Diyos ngayon, huwag kayong magmatigas ng ulo, gaya ng inyong mga ninuno noong sila'y naghimagsik laban sa Diyos, gaya noong araw na iyon sa disyerto nang siya'y kanilang ilagay sa pagsubok. Doon nila ako inilagay sa pagsubok at sinubukan ako, sabi ng Diyos. Bagamat nakita nila ang ginawa ko sa loob ng 40 taon. At kaya ako ay nagalit sa mga taong iyon at sinabi, lagi silang hindi tapat at tumatangging sumunod sa aking mga utos. Ako ay nagalit at gumawa ng isang taimtim na pangako. Hinding-hindi sila makapapasok sa lupain kung saan sila sana ay bibigyan ko ng kapahingahan. Mga kapatid kong mananampalataya, mag-ingat na walang sino man sa inyo ang may pusong napakasama at hindi naniniwala na siya ay tatalikod sa buhay na Diyos. Sa halip, upang walang malinlang ng kasalanan at maging matigas ang ulo, dapat kayong magtulungan sa isa't isa araw-araw, hanggat ang salitang ngayon sa banal na kasulatan ay angkop sa atin. Sapagkat tayong lahat ay katuwang ni Kristo kung hawak nating matatag hanggang wakas ang pagtitiwala na mayroon tayo sa simula. Ito ang sinasabi ng kasulatan. Kung marinig ninyo ang tinig ng Diyos ngayon, huwag kayong magmatigas ng ulo gaya ng inyong mga ninuno noong sila'y naghimagsik laban sa Diyos. Sino ang mga taong nakarinig ng tinig ng Diyos at naghimagsik laban sa Kanya? Lahat ng mga inilabas ni Moises mula sa Ehipto. Kanino nagalit ang Diyos sa loob ng 40 taon?
kasama ang mga taong nagkasala na nahulog na patay sa disyerto. Noong ginawa ng Diyos ang kanyang taimtim na pangako, hinding-hindi sila makapapasok sa lupain kung saan ko sila bibigyan ng kapahingahan. Kanino niya ito sinasabi? Sa mga nagrebelde. Nakikita natin kung gayon na hindi sila makakapasok sa lupain dahil hindi sila naniwala. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.